beloved Boss Mike Cervera. Spokes ng Malacanang, ano yung na-discover mo? Pasok! Accomplishment po ito ng ating Pangulo na Oh, grabe naman yan. Ba't puro na lang papuri kay Pangulo na rin ang balita natin ngayon, ano, mga kababayan? Bakit puro papuri? Ano yung na-discover na to? Ano to? Ano to? Okay, pasok. napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa Ayan, mga kababayan. Para to sa mga OFW nating mga kababayan. Pakinggan yung maigi ito. Dahil napakahalaga nito. Ito ho yung gray list na tinapik na natin nung nakaraan. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Pag natanggal po tayo dyan sa listahan na yan, napakaraming benepisyo mga OFW. Napakaraming kaginhawaan ang alin, ang mga maibibigay nito. Nung panahon ni Digong mga kababayan, dahil nga punong-puno tayo ng mga drug lord, punong-puno tayo ng mga pogo operators, at syempre, punong-puno tayo ng kurakot sa gobyerno, di ba? Tulad ni Digong, tulad ni Sara, yan po, nalagay po tayo sa gray list. Sa listahan ng mga mga lalaban ng pera, money laundering, mga kababayan. Yan po yun. Eto na, pasok. ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Yan. Pati na po ang transaksyong pinansyal Correct. ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Correct, mga kababayan, imbis na mabango ka, halimbawa po ganito, no? Uutang ka sa bangko. Ay, oo, uutang ka sa bangko. Gusto mo ng bagong sasakyan, gusto mo ng bahay na bago, mga kababayan, hindi ka basta-basta maka-loan. Dahil mga kababayan, meron ka CMAP. Opo, Yung po yung, ganun po yun, Eto naman, dito sa pandaigdigan, mga kababayan, etong pagkakasama natin sa listahan ng mga money launderer. Kita nyo, mga kababayan. Nandito, ang alin? Ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Malupit, Si Digong, ang daming mga accomplishment. Kaya lang puro katarantaduhan at puro kahihiyan, mga kababayan, ang binibigay. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, ayan na nga, sinabi ko nga sa inyo, di ba? Thank you naman kay Jojo Chavez, mamaya ako tatalakayin yun. Di ba? Lang yan, mga kababayan. Si Digong puro kahihiyan ang binigay sa atin. Maging si Sara. Anong ginawa ni Sara? Binigyan tayo ng kahihiyan. Saan? Sa sasabi niya na ipapatay niya daw ang Pangulo, First Lady, at si Speaker. Buong bansa pinag-usapan. Meron tayong mga leader na ganyan ang pag-uugali at tama sa ulo. Sige, tuloy. Eto na, para sa mga OFW nating mga kababayan. Eto na. Oy, happy birthday nga pala kay Jojo Chavez. Pakibati naman siya. Jojo Chavez, Aichang, sa mga moderator dyan, Marian Tomas. Opo, si Aichang, si Jojo Chavez, birthday niyan. Ay, eto na, tuloy. Para sa mga OFW, pasok! Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan. Lalong-lalo na ang ating mga OFW. Kita nyo, mga kababayan, talagang kayo Sabi pa ni Digong, mahal ko OFW. Pag ako naging presidente, uwi na kayo. Mga kababayan, lalong nag-alisan nung panahon ni Digong. Di ba? Lalong nag-alisan nung panahon ni Digong. Di ba? Yan, kita nyo, mga kababayan. Kayo ay kung sino man ang totoong nagmamahal sa mga OFW nating mga kababayan, wala hong iba yan, kundi si Pangulong Bongbong Marcos at itong administrasyon na ito. Wala na pong iba, mga kababayan. Sige, tuloy. Na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbayad ng napakalaking fees. Kita nyo? At madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Yun, mga kababayan ko, di ba? Yung pala yung kapag ka nasa gray list ang bansa, mga kababayan, abay, malaki pala yung binabayad ninyong tax. Kapag kayo nagpapadala ng pera. Alam nyo, na-experience ko yan. Noong po kasi, nagpapadala ako ng pera sa ibang bansa para pambili ng mga
kung ano-anong mga ano, no, produkto. Abay, napakahirap po talaga. Ay, anong nangyayari mga kababayan? Abay, ibabalik sa yung pera mo. Kailangan kompleto ka ng dokumento. Ang dami nilang hinahanap. Noon ang kailangan lang yung mga dokumento mo sa negosyo mo. Ngayon mga kababayan, ang dami. Saan mo gagamitin? Gagawa ka pa ng explanation. Grabe. Nung panahon ho yan ni Digong ngayon mga kababayan, hindi na ho ganun. Opo, napakasimple na lang. Deposito mo sa bangko nila, tapos na. Oo, may bayad ka na, nakabayad ka na sa mga order mo at naipadala mo na yung pera mo. Nung panahon ni Digong mga kababayan oo, grabe. Oo, sino? Si DJ Byron, nandiyan ba? Oo, shoutout po sa lahat. Bro, shoutout sa'yo. So, eto na mga kababayan ko. Ngayong mga panahon na ito, ay nakakamit natin yung dahan-dahang pagbabago para sa kapakanan ng nakakarami. Aba, yun din naman ang bulusok, talagang bira, sunod-sunod ng mga trolls, ng mga vlogger nila, na mga pro-China na grabe kung bumira ng bumira, no? Ang binibira yung ating ang ating gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, ang binibira na nila ay hindi na si Pangulo, kung hindi alin, etong mga tagasagot, mga tagasalag ni Pangulong Bongbong Marcos sa katauhan nino mga kababayan ni Attorney Claire Castro at ni Secretary Ruiz. Ngayon, marami na naman silang issue, mga kababayan. Iba-iba na naman. Oo, banat na naman ang banat ng kung ano-ano. Tignan nyo, panoorin natin ulit ito. Pasok, Attorney Claire. Pakinggan nyo pong maigi, Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa. Correct po yan. Yan ay pinaliwanag ko, mahirap magtransaksyon ng mga pera na ipapadala at papasok sa bansa. Napakahirap po. Lalong-lalo ni panahon ni Digong yan. Ako na magpapatotoo. Bakit to? Ginagawa ko ho yan Yung magpadala ng pera. Saan? Sa labas ng bansa. Abay, napakahirap. Bisit na bisit ako. Opo. Kailangan humanap ka pa ng koneksyon para magawa mo. Ngayon mga kababayan, napaka-easy na lang. Wala nang maraming tsetche-boreche. Hindi tulad nung panahon ni Digong. At kayo din siguro, naranasan nyo yan. Sige, tuloy. Ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Yan. Kaya dahil natanggal Kita nyo, mga kababayan, napakahirap. Buti nga, nakakuha pa si Pangulong Bongbong Marcos ng mga investor tulad ng Dyson, tulad ng Tesla, at marami pang iba. Ano po, mga kababayan? Kita nyo yung mga investor na yan. Nakapasok ba yan nung panahon ni Digong? Hindi ho. Bakit? Ang pinapapasok lang ni Digong yung mga incheck na mamumuhunan. Buti sana kung legal. Kaya lang illegal pa mga kababayan. 'Di ba? Illegal pa yung kanyang pinapapasok. Tulad ng Boss Mike, Pogo, Shabu, 'di ba? Smuggling. Nako, grabe. Malupit si Digong, sige, tuloy. po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan. Lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees. At madali na rin po sa atin. Yan mga kababayan, napakalaki ng ng mga bayad. Ibig sabihin, kung ang babayaran mo dapat 1,000 mga kababayan, mababawasan ka 30%. Mga kababayan, ang laki rin bagay yun. Di po ba, mga kababayan? Sa atin, mga ordinaryong mamamayan, malaking bagay yun. Pero kila Digong, kaya ganyan yung mga yan, syempre baliwala yun. Bakit, mga kababayan? Alam nyo naman, kapag hindi mo pera yung ginagastos mo, lahat yan, baliwala lang sa'yo. Di po ba? Kapag hindi galing sa pinaghirapan mo, yung pera, pinaghirapan mong nakawin. Pero mga kababayan, hindi mo pinagpawisan o pinagpaguran ang ibig ko sabihin. Di po ba? Yung mga pera nila, mga kababayan, hindi naman nila pinagpaguran Hindi naman nila pinagpawisan Ano po?
Eh, sa totoo lang, hindi rin naman pinaghirapang nakawin eh. Eh, biruin ninyo, susulat ka lang ng Mary Grace Piatos, magkakapera ka na eh. Susulat ka lang ng ng Nova, Tempura, Uwishi, Chippy, McDonald, ay kita mo pera ng maliwanag eh. Oh, paano ba naman sila manghihinayang diyan? Abay, syempre kailangan nilang itawid 'yan para itago sa ibang bansa o kung saan man mga kababayan. Ha? Oh, eto na, pasok. Oh, meron naman daw, Boss Mike, ukay-ukay. Sige tuloy. Oo, nung panahon ni Digong yan. O, tuloy. natin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kita nyo mga kababayan? Yan po! So ngayon mga kababayan, meron pang 3 taon na natitira si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy yan. Mag-iinganyo ng mga investor. Alam nyo, mas okay pa na sana mabago na yung 1987 Constitution. Opo, na magkaroon ng 100% own yung mga investor. 'Di ba? Kasi doon po 'yan eh. Nagdadalawang isip yung mga malalaking mga mayayaman at malalaking mga kumpanya na maglagak ng pamumuhunan sa ating bansa. Gawa nga po mga kababayan, pag mag-aano ako diyan, maglalagak ako. Tapos 40% lang yung aking pag-aari. Gusto ko 100%. Maglalagak nga ako eh. Kita mo, naglagak ka, lugi ka kagad. Di po ba? Ang hirap naman ng ganun. Di po ba? So yan mga kababayan, tandaan nyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala hong katigil-tigil sa paghahanap ng kaparaanan para maitawid tayo, maiangat tayo, at madalat tayo sa tagumpay, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.